and welcome to the Generation Pagod Podcast. Yes. Ang lakas no? Ang lakas tongue twister. Ganda. Yes. Ang ganda. Nakakapagod na agad pangalan pa lang ng podcast. Oo. Magpo-podcast na naman tayo. Hello sa mga hello mga listeners ka-Gen P. natin. Maraming salamat. Ako nga pala ulit si Ryan. And ako po si Erica. Yun. Baka naman kasi napakinggan nyo yung first episode namin. Diba? Ang dami nating iniyak. Lahat ng emosyon, mga ka-Gen P, na ibigay namin agad sa episode 1. Sa episode 1 Ibig sabihin, pala. wala nang kasunod. Wala na. Wala na itong emosyon. Platonic. Wala na. So, hi guys. Pero yun mga ka-Gen P, maraming salamat po sa nagbabagang mga feedback. Wow! Nagbabagang mga balita. sa mga komento niyo, maraming salamat. Taos puso kami nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Yes. Thank you so much. Talaga makapag-ayos ako ng mic dito. Oo. Akala mo naman talaga ay nagko-concert. Pero thank you mga ka-Gen P, no? At pinakinggan niyo ang aming first episode. But now, meron tayong panibagong episode. Ang pag-uusapan naman natin ngayon ay pangarap. Yes. From Generation Pagod, Generation Pangarap na tayo. Yes. Gen P pa rin tayo for today, Mare. Kasi lahat ng napapagod, I'm sure may pangarap. May pangarap, so may pag-uusapan rason. natin yung mga pangarap na yan. Regardless pa kung short term, long term, sa career, sa pamilya, whatever, kung ano mga pangarap nyo, edi good for you. Kung hindi, pag-uusapan natin. Pag-uusapan pala natin, hindi pala away. Pero wait, nagbago rin talaga ang suot mo. Hindi ka rin nagpatalo talaga sa akin, Mare. Oh yes, bago ang beliefs ko, giraffe. Kasi Sino nga ka ang dyan? pag-uusapan, Pangarap. pangarap. So giraffe, ang taas. Matayog. Matayog. O, ikaw, Ako, tanongin mo. ano? Ito, pangarap, kalabaw. Andun- Kasi, kalabaw, guys, kumakayod. Yes. Kumakayod. Ikaw ang simbolo ng Pangarap. Pangarap pala, ng pangarap. Pangarap. Oh, at ng kayod, Yes. diba? Salamat, Bleeves. Ang kalabaw ay pambansang? Hayop. Yeah. Meron kasi may mga naulunigan ako pambansang hayop daw ay Philippine Eagle. Narinig ko yan kanina. Hindi natin Bakit? papangalanan kung Bakit? sino. Buti Oo. naitama natin ang landas niya. Ilang taon na po siya, ngayon niya lang Hindi na-realize natin talaga. sisiraan kasi nandun sa likod ng camera. Oo. Pero yun. thanks so much, Blue. Oo. Diba? So yun mga ka-Gen P, for today, ang Gen P natin ay Generation Pangarap. So, Yan. Wala, mag-umpisa pa lang tayo. hindi kasi pagod ka na. ang dami ko kasing pangarap. Oh, Ang dami kong mga pangarap sa buhay. Ay, gusto ko yan. Kasi marami rin akong pangarap sa buhay. So, in short, itong episode na tayo 1 oras. Hindi, charot lang. Pag-usapan natin lahat ng mga pangarap natin. Umpisahan natin sa ano, Mare? Sa, ano yung mga pangarap mo? Okay. Okay. Sige. Umpisahan natin sa career. Yan. Career ito. Mm-mm. Pangarap ko, alam mo nung bata pala ako, hindi ko alam kung meron makakaintindi sa akin. Sobrang, hindi pa man sumisikat yung kanta ni Bruno Mars na I Wanna Be a Billionaire. Ako na yun. Ay, I As a love mukhang it. pera po. Mukhang pera ako. Ay, mukhang pera din ako. Oo. Oo, sabi nga ni Looney, ang hindi nagsasabing mahilig sa pera ay hipokrito. O, di ba, sinoutout si Looney, akala may pakialam si Looney Close. sa atin. Shout out. Close. Yeah, thank you for listening. Pero yun, sa akin, yun talaga, parang lahat nakakaakibat talaga sa I wanna be a billionaire. Sinulat ko talaga yun. Yung ibang mga kaklase ko, I wanna be a doctor, I wanna be a nurse, a teacher, I wanna be a billionaire. Billionaire. Hindi man lang nag-millionaire. Billionaire. Uy, totoo yan. Sabi ng nanay ko, mangangarap ka na rin lang. No. Sagad-sagarin mo na. Specific, o, diba? Kung gusto mo specific. lagpasan yung millionaire, adi doon ka sa Billionaire tayo. billionaire. So, yun, parang, pero nung tumanda talaga ako about sa career, gusto ko maging CEO. Yun yung bilang nauuso ngayon napakaraming CEOs ngayon, dito sa Pilipinas, as in meron tayong mga Miss Glenda, iba't ibang mga CEOs. Ang Talaga dami na rin kanya-kanya. batang CEO. Batang CEO. Nafe-feel ko na ay achievable talaga siya. Yes. So talagang kinapitan ko yung pangarap na yun, Mare, na parang ay gusto kong maging CEO. I think mukhang konektado nga siya dun sa pangarap ko na maging bilyonaryo. So yun yung, I think, one of my major goal talaga, maging CEO. Ikaw. Time na yon, CEO and billionaire. Oo. Ako naman, nung bata ako, kasi syempre bata pa rin naman ako. Sorry. Nung bata ako, ever since talaga, nasa puso ko lang, gusto ko mag-artista. As in. Talaga? Pag napapanood ko yung mga nasa Going Bulil, kuwari si Catherine Bernardo umiiyak, punta din ako sa salamin after ko manood. Ginagaya Iiyak din mo? ako, oo. Tapos para ako, nagawa ko ng mas mabilis sa kanya. Wow! Diba? Ganon. Catherine, sorry. Yes, Sorry. ganun talaga. Gusto ko Oo. mag-artista, tapos kapag naliligo ka, nagpa-practice ka na, Wow. Tito Boy, ganito po kasi may dabas pa nun. Wala nang dabas ngayon, hindi na naabutan ng mga Kala mo nasa ka-Gen Z. talk show ka na. Oo, gano'n. nagpa-practice talaga ako. Parang minamanifest ko talaga into existence na
hindi ko alam paano mangyayari. Kasi wala naman akong kamag-anak na nasa entertainment industry. Parang ako yung isa sa mga unang may ganong calling sa pamilya namin or sa kamag-anakan Pero namin. ang random, kung wala kang nakita sa mga kapamilya mo na nag-aartista at napanood mo lang to, bukod kay Catherine Bernardo at sa mga napanood mo, paano nabuo yung pangarap mo na maging artista? For some reason talaga, ayoko siyang... Hindi, sige, i-romanticize ko na. Sige, go. Pero go feeling lang. ko talaga pag may nilagay na calling sa'yo, hindi mo siya mapipigilan. Or like, hindi mo alam paano nag-umpisa, pero it's there. So, ever since talaga, pag nanonood ako ng TV, something in my heart na bida-bida, na Jollibee, gusto talagang, kaya mo yan eh. Parang may bumubulong siya, kaya mo yan, ikaw din, kaya mo yan. Kahit dati nanonood ako ng Wawawi, pare, sabihin, Luningning, pasok, ako din papasok. Tapos kapag si Willie na, ay, ako din mag-host. Nandun ka rin. Oo, feeling ko talaga, tinatawag ako ng entertainment industry. The entertainment industry is lucky to have me. Eto lang, nag-iisa lang na maging artista talaga ang pangarap mo. Oo, ayun. Pero syempre, marami akong pangarap na kaakibat na nun. Pero like, career-wise, nasa samid-samid pa. May sabit sa mic. Career-wise, artista talaga. Artista talaga. So talaga, gusto ko umiyak sa harap ng camera, magpatawa, sumayaw. Mas makapal mukha ako kung magaling ang kumanta. Imagine. Ito nga, minamanifest ko baka sa pagsusuot ko ng mic dito, gumaling ako sa pagkanta. Siya po ang maging rason, idol mga ako. ka-Genti, kung bakit tayo naka-microphone. Siya ang may kagustuhan nito. Yes, pangarap ko dati parang, tapos tatakbo ka sa backstage, tapos papalitan ka ng damit na iba, tapos babalik ka ulit, let's go. Ha? Oh. Sobrang na-curious nga ako kasi yung iba, nagre-restroom, nagsha-shower, kumakanta. Yes. Ikaw, tumatalk show. Tumutalk show na ako, bakit makakanta? Gusto ko in-interview na ako. Yun na, nandun ka na agad. Pero gusto ko talaga mag-artista. Ayun talaga. Napaisip tuloy ako, yun yung naging reason mo. Iniisip ko tuloy, bakit ang bata ko pa lang, gusto ko na maging... naalala ko na, parang feeling ko, gusto ko maging CEO before. Kasi di ba sa Makati, tama ba? Business City of the Philippines. Parang ganun siya, si Makati. Parang ang busy-busy ng mga tao, mga ka-Genti. Lahat naka-suit, naka-coat and tie, ganyan. So, feeling ko lang, nakita ko yung sarili ko doon na parang, gusto ko nakasuot ako ng mga ganito. Oo, yan na. Makati is the place to be, lalo kapag galing ka sa simple household. Yan ang ano nila, kapag kunwari mag-opisina ka, sa Makati. Correct. O kaya kunwari, pati sa audition, lagi sinasabi Lagi sa nanay ko, Makati. sa Makati. True. Parang feeling ko, wala na ba ibang lugar sa Pilipinas? Talagang Makati. So may ganong notion. So nagagets ko yan. So ikaw, ang pinanggalingan, nakikita ko sa lahat. As in, nung bata pa lang ako, parang ang iba pag nakasuot ka ng suit and tie, mga ganyan. Kaya happy ako ngayon na parang nag-host ako, naka-coat ako, etc. Parang iba yung power na nadadala sa akin ng suot ko. Paano yung power? Ganun. Pero ito nga, may naalala ko. Isa sa mga ng fire. Hindi ko alam. Ignite. Ignite. Ako talaga yung brains ng podcast. Commentary. Isa sa mga nagpaliyab ng nagbabagang pangarap, yung Dico ko, yung pangalawa kong kuya. Kasi, Okay. parang sa aming magkakapatid, siya yung performer. Growing up, siya yung, ako kasi nasa math club, ganyan. Tapos yung Dico ko, nasa teatro. Bakit Dico? Anong Dico? Pangalawang kuya, Dico. Chinese, ano to? Sangko, parang ganun. Okay. Tapos si Dico, nasa teatro siya. Tapos nung umiiyak siya, ang galing-galing ng Dico ko. Isa siya sa mga idol ko talaga. Like, ang galing niya sumayaw, ang galing niya kumanta, ang galing niya mag-gitara, ang galing... Lahat ng performing talents meron si Dico. So parang growing up, dahil ang cool-cool niya, feeling ko, ganyan din gusto ko eh. Mga ilang taon ganyan nung na-experience mo yan? Nung nagte-teatro si Dico. Si Dico kasi high school pa lang, nagta-teatro-teatro na siya sa school. So ako elementary, dahil syempre, di ba kapag ganyan, bagets ka, idol mo yung kuya mo, ate mo, ganyan. Yung Dico ko, sikat sa school kasi nga performer. So parang ako, ganun din gusto ko. Gusto ko yung ginagawa ni Dico. Gusto magaling din ako ganyan. So doon siya. So yun yung mga nagpaumpisa na, gusto ko din, kaya ko din yan. Nakita ko umiyak yung kapatid ko. Mamaya sa banyo, gagayahin ko din siya. Iyak din ako. Ganon. So yun yung mga unang umpisa. Yung mga bumuo ng pangarap mo. Yung mga bumuo ng pangarap natin. So ngayon naman, pag-usapan natin, meron ka ba mga hindi naman natupad na pangarap? Hindi natupad? Or like mga pinangarap mo ng bata na parang growing up biglang, hindi ko na pala siya dream. Kasi may mga ganun lalo sa mga nakikinig sa atin, baka iniisip nila, pag napangarap mo siya ngayon, yun na rin talaga forever yung dreams forever. mo. Hindi. Parang maraming roadblocks nung time ko. Parang, nung high school ako, di akala ko I'm close to being CEO. Because nga, yung nakwento, from episode 1, Gen Peace, nakwento ko doon na
nagbebenta ako, yung may mga dala-dala na ako. So parang akala ko entrepreneur. Tapos meron kasing NKAI, ewan ko na-experience mo yun no high school. Yung meron tayong college admission exam ba tawag doon? Basta yung meron kang general test na ilalagay nila. Iba ata yung sa amin. NSAT, may mga, di ba iba-iba? Basta parang makikita mo doon anong linyan mo. So para ako entrepreneurship, communication, naniniwala ako doon. Feeling ko nga parang tama. Kasi nung high school ako, nag-orator of the year ako. Yung, sorry, naangat ko na. Naangat ko yung bangko ko doon. Tapos parang, di yun nga, nagbebenta. So sabi ko, sige, parang coming to college siguro, dapat entrepreneurship related or communication related yung course ko. Tapos, hindi ko alam kung bakit. Pero yun nga, nung nag-separate yung parents ko, again, coming from episode 1, kung sa mga bagong nakikinig sa atin, sa mga bagong Gen Ps, yun, siguro doon yung pong napanood nyo or napakinggan nyo ang episode 1 because tahi-tahi po to lahat. Nung nag-separate yung parents ko, parang bulk ng pag-tuition fee ko manggagaling sa lolo ko. So ang decision, naging kaakibat tuloy ng decision ko sa pang-college is yung decision niya kung ano yung take ko. Nung time na yun, Mari, hindi ko alam kung nabulungan ka rin, pero ang daming bumulong na parang mag-nursing ka. So parang hindi ko alam ba, parang siguro ang dami kasing nakakalipad. Nakakapunta ng ibang bansa na nurses. So feeling nila, ayun yung key to success. Kailangan maging nurse ka. So nung time na yun, dahil hindi ko pa naman kaya pag-aralin yung sarili ko, ang bulong ni Lolo is mag-nurse ako. So feeling ko yun yung naging unang hadlang kung bakit hindi mabubuo yung pangarap ko na maging CEO talaga. Kasi nursing yung path na tinake ko. So parang at first, ang bigat. Parang may time na parang second year ako, iniisip ko na parang lipat na kaya ako, mag-shift na kaya ako ng course. So I think maraming Gen Ps dyan na nakaka-relate. Kasi parang coming from high school, minsan kapag wala kang complete guidance talaga, you really wouldn't know what to take. Hindi mo pa kilala yung sarili mo. Minsan lang, medyo lucky ngayon yung generation ngayon, the Gen Zs. Kasi parang early on, meron na silang na-discover sa sarili na ito yung path ko. Parang, yun lang yung napansin ko with the generation right now. But from our generation, as in, hindi ko alam. Nakinig na lang talaga ako. So I think that was the first roadblock na talagang, okay, parang di ata ako magiging CEO kasi magiging nurse ako. Ikaw? Yung akin naman, parang iniisip ko maigi habang nakikinig sa'yo, ano ba yung nangyaring ganun sa akin? Pero ang nangyari naman sa part ko, yung mom ko alam niya na ever since na gusto ko mag-artista. And very, very supportive talaga yung ermat ko. As in, ito yung gusto ng anak ko, ganyan-ganyan siya. Pero syempre, dahil hindi lang naman siya yung magde-decide, di ba? Andyan din yung airpat ko. Minsan may mga ganong moments din na like, ayaw naman ito ni daddy for me, ganyan. So, siguro yung mga ganyan kong moments, nung magpapasa na rin ng for college entrance exam, ako, gusto ko lang talaga mag-UP. Yun lang. Okay. Bukod sa, kahit anong course? may ganun lang ako parang may mga specific ako na parang, okay, sige, madali sa akin mag-adjust. Pero meron din akong kapag gusto ko. Okay. So, kunwari, gusto ko mag-artista. Yun lang talaga, gusto ko mag-artista. Tapos sa college, gusto ko mag-UP. Okay. So parang ako, basta kahit ano, gusto ko mag-UP. Talaga? Yes. Okay. So nung parang, sabi ko, magda-theater arts ako. Lalagay ka na. Ayaw ng nanay ko magpa-theater arts. Sabi ko, ano pa kayo ba com arts? Ayaw niya din. Tapos ang ending, pinalagay sa akin ni mami, architecture. At saka accountancy. Sino ka naman dyan? Apakalayo. Ang layo. Apakalayo naman sa kagustuhan mo nun. Tapos parang ang pressure ko nun, parang, hala, baka hindi ako makapasa. Kasi, Quota courses yun, quota diba? courses yun. So parang ang ginawa ko, nag-alis ako ng isang course na quota course, tapos tsaka ako naglagay ng tourism kasi non-quota course. Okay. Kasi nga, in my mind, kahit anong mangyari, basta makapasok ako sa UP, if-figure out ko na lang anong mangyari pagdating ko dun. So feeling ko, yun yung mga unang ganyan din, na parang, huwag ka muna mag-artista. Tapos Ang gumulo sa pangarap natin. So, nung nasa UP na ako, nag-tourism ako, ang pinaka-inisip ko naman nun, kasi ang request lang ni mami, magtapos ka na. Same. Yun lang. Magkapatid ba talaga? Isa ata nanay natin. Verly? Eto nga, si Mami Verls, ang ano niya lang, magtapos ka na. Parang ganon. Yes. Gawin mo yung gusto mo after mo mag-graduate. And I know baka hindi to nagme-make sense sa iba. Agreed. Or like sa ibang pamilya na mas on the privileged. Alam mo yun, may mga choices kayo or like may mga makakasalo sa inyo. Pero sa amin kasi, nung time na yun lalo, parang walang mangyayari kung walang mangyayari sa'yo. Parang ganun. Walang sasalo sa'yo, walang ganyan. Kaya ang ano talaga ni mami, mag-graduate ka na. Yes. And nung part na yon, parang ako,
I wish I would have started sooner. Parang yun, na parang sana tinry ko mag-artista ng mas maaga. Pero hindi ko pa rin naman nire-regret na yun yung naging homage ko sa nanay ko na, sige, gagraduate muna ako. Tapusin ko to, tapos siya ako isa-start yung gusto kong gawin in life. After kitang i-honor. Ibigay ko sa'yo tong diploma, ganyan. So, isa yun sa mga unang humadlang. Pero hindi ko na lang din pinayagan humadlang. But at the same time, in-honor ko pa rin yung nanay ko. So parang, if we're talking about yung mga unang... Parang roadblocks, Yes. gumulo sa pangarap. Oh, medyo same. Parang same talaga kami sa mommy. Parang same tayo dun kay mommy. Kasi sinabi rin ni mommy, sabi niya, tapusin mo na lang. Tapos kung ano nang gusto mong ituloy, go na. So in fairness sa mga nanay natin. So, yes, in fairness talaga kay mami. Saludo tayo sa mga nanay na suporta pa rin naman. Yes, alam mo, speaking of saludo, ewan ko syempre i-share natin sa mga ka-Genti. Pero kunwari yung nanay ko, sobrang solid niya na kahit siya na lang yung nalulupitan sa akin, feeling ko siya na lang nalulupitan sa akin, feeling ko kaya kong gawin lahat. Ganon. At baka maiyak na naman ako. May nakita akong poster dati sa Facebook. Ano siya, para siyang nagpe-perform on stage. Tapos yung nasa audience, nanay niya lang. Naiyak ako. Kasi feeling ko ganun yung nanay ko. Na parang, lalo nung nagsa-start ako na mag-audition, tapos lagi akong rejected. Tapos feeling ko, hala, hindi ata talaga ako magaling. Baka mamaya, hindi naman talaga ako para sa ganito. Tapos yung nanay ko, malupit ka, magaling ka, talented ka. Tapos minsan naisip ko, baka ito na lang nagsasabi din sa akin na talented ako eh. Pero iba yung nanay, iba yung suporta ng nanay. So nung nakita ko talaga yun na like, kahit anong mangyari, basta nanonood sa akin yung nanay ko and feeling ng nanay ko, magagawa ko siya. Hindi ko alam ba't kasi shinare, pero na-share ko lang dahil ang solid talaga ng suporta ng nanay. And I feel like malaki talaga yung parte ng suporta ni mami sa akin. Kaya ako din nararating yung mga nararating ko ngayon. And ginawa ko yung mga ginawa ko talaga para makarating sa kung nasan ako ngayon. Yun lang. Iba ka, Mommy Verls. Yes, Salamat, iba ka, Mommy Verls. Kaya naman sa next episode. At kasama ka na namin. Wow, tribute pala kay Mommy. Pero yun, Ikaw, sa mami mo. same kay Mommy. Parang si Mommy feeling ko, siya naman ang may gusto sa akin magganito. Yung mga showbiz, yung pakita-pakita. Ay, Kasi talaga? lahat talaga sinishare niya. Like, sobrang mahilig si Mommy sa artista. So parang, kapag meron akong na-YouTube ako, feeling ko nga itong may ipa-podcast tayo, may YouTube tayo. Ay, ang number one fan natin dito, mga airmat natin. Oo. So, bibigyan natin ng tribute yung mga airmat na yan talaga sa other episodes. Pero, sobrang saludo talaga. Kasi same parang, ang sarap tuloy rin, magkamali rin along the way. Kasi hindi lahat magiging tama. Pero ang sarap magkamali kasi meron pang nag-iisang tao naman na nandyan lagi. So, salamat mga. Pero, alam ko marami tayong heartbreaks. Yes. Sa pag-abot ng pangarap natin. So, bago natin pag-usapan yun, Mari, gusto kong malaman, ano yung muna yung maging lighter tayo? Parang ano yung gusto kong mga naging masaya ka? Ano yung mga nagpatuwa sa iyo? Like, na-achieve ko to. Na-achieve ko yan. Uy, ang ganda ng tanong mo. Kasing ganda mo. Feeling ko, masasagot ko yan ngayon ng pinaka nagpapasaya sa akin yung nandito ako sa position ko ngayon. Parang masaya ako na nilaban ko. Kasi nga going back, pag bata ka kasi talaga, sobrang feeling mo guguho na yung mundo mo. Or at least in my case, kasi ganun ako nung nangyayari itong mga to. Pero ang pinaka natutuwa ako ngayon, if anything doesn't go my way, may tiwala ako na, okay, it's not for me. Yun yung pinaka natutuwa ako. Kasi dati talaga, if naabutan niyo ako, grabe yung iyak ko, natanggal lang ako sa ganito, feeling ko, wala akong talent, ganyan. Tawag ako agad sa jowa ko, iyak lang ako ng iyak. Pero ngayon, kapag may hindi nangyari, sa paano ko gusto mangyari, okay lang ako. And I feel like, kaya ako natutuwa sa part na yun, kasi, ibig sabihin, I've had my shares. Kaya napunta ako sa ganitong process na. Does that make sense? Yeah. Parang yun yung pinaka natutuwa ako. Lahat ng heartbreaks mo parang binild ka to have this perspective na if it's not for me, it's not for me. Oo. Hindi ko na siya tinitake by heart. And natutuwa lang ako na hindi ako nawawala ng pag-asa na may para sa akin. Kasi eventually nga, habang
gawa ka ng gawa, sali ka ng sali, everything makes sense. Yeah. As in, ang dami kong pwede i-share din na gano'n na like, kaya hindi ako nakuha dito kasi bawal pala sa ganito na ginagawa ko ngayon. Yung mga gano'n, ang dami kong ganong moments. Pero punta muna tayo sa'yo. Ikaw naman, may share ka ba sa part na yan? That one, feeling ko, nasa ano na ako, parang culmination ng mga nangyari. Katulad nga ng sinabi ko mga ka-Gen B, na parang, nag-nurse ako, pero after graduation, the first 3 years, I guess, Mare, parang lahat ng mga ginawa kong trabaho is just to generate income. Katulad Nakwento mo yan sa akin. katulad ng parang episode 1 na, manggagaling ako doon sa episode 1 na coming from being a breadwinner. Nung tinanggap ko na, nag-come to acceptance na ako na, ako na to. So lahat ng trabaho ko, kasi aminin na natin mga ka-Gen B, dito sa Pilipinas, hindi natin ganun ka-vina-value yung healthcare. Kaya yung swelduhan sa mga ospital, hindi po talaga siya sufficient. I guess, maraming nurses, kung may mga nurses tayong Gen Bs, masasabi kong grabe ang pagiging Gen B. Oo. As in, grabe ang Gen B. Pagod nila May talaga. salute talaga ako, like 12 hours, 16 hours shift. Tapos, minsan kakarampot lang yung sahod. So sabi ko sa sarili ko, hindi ko pwedeng ituloy ito because kailangan ko na mas malaking sahod para sa pamilya ko. Kasi we're a family of 6 eh. Limang magkakapatid, tapos si mommy. So nung time na yon, kayod. Hanggang sa parang, pumasok ko ng Sun Life, nag-hosting ako, pandemic happened. Isa sa mga biggest roadblock natin, I'd say, is pandemic talaga. Na parang, oh shucks, hindi alam naming mga advisors paano kami magka-client. Hindi namin alam na nating mga host, paano yung mga events. And manggagaling ako dun sa sinabi mo na if it's not for me, it's not for me. Kasi sobrang ini-embrace ko na siya ngayon. Kasi for me, everything happens for a reason. Because meron biglang lumapag sa akin na oportunidad na binalik ako sa tahak na sa pangarap ko nung bata ko na maging CEO. Meron akong director na friend. Hello, Direk, kung nandiyan ka man, kung nakikinig ka sa akin. May one time, nag-chat na lang siya sa akin. Nasa condo lang kasi ako, wala akong ginagawa, Mari. Parang sabi niya, Rai, sama ka lang sa akin. Parang, marami kang kilalang mga influencers. Nagba-vlogapalooza na tayo. Sabi niya, baka makatulong ka lang dun. May imimit akong CEO. So si Direk, gagawa siya ng video for the CEO. Ako lang yung taga-notes. Very secretary lang. Tapos kung may kilala akong mga influencer for the brand, tutulong ako. Racket. Hindi mapakali. As in, 1 hour na kami dun, Mari, sa coffee shop. Wala pang nabubuong konsepto kung anong gagawin nila Direk for the brand. Sabi ko, Jeff yung pangalan ng CEO. Hello, Sir Jeff. Parang, sabi ko, Jeff, can I bot in? Sabi ko sa kanya. So ito, lahat ng Gen Ps, feeling ko magugulat yung mga Gen Ps dito. Kasi talagang maniniwala kang everything happens for a reason. So parang, nung time na yon, sabi ko, Jeff, can I bot in? Sabi ko, nakita ko kasi yung brand mo ganito siya blah, 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 blah. Parang, feeling ko this is the concept that will work for you. So nag-pitch ako. Parang, sa tagal nilang nag-uusap, nakabuo na ako sa utak ko na makakatulong dun sa brand. So pinitch ko lang, out of the blue, wala akong hinihinging kapilit, etc. Umuwi kami, nagbabadminton ako, a week after, nag-chat sa akin si Direk, si friend na Direk. Rai, are you open for a sales and marketing manager position? Tapos sabi ko, Direk, ako pa yung nag-doubt sa sarili ko. Direk, alam mo na ang work ko ay ito lang. Tumutulong lang rin ako as a sales associate sa, meron ring production company si Direk at that time. Kaya nahahatak-hatak niya ako. Sabi niya, wala akong parang background. Yung MBA ko, hindi ko pa. Ako pa yung nag-self-doubt. Gen P, saminado tayo dyan. Marami tayong talagang nag-imposter syndrome talaga. Parang ganyan. Sabi ko, paano Direk? Tapos sabi niya, parang nagustuhan ka ni Jeff. Parang meron sa'yo na, meron siyang nakikita sa'yo. Try mo lang, mag-apply ka lang. Tapos yung dulo nun, alam mo ba may heartbreaks ako? Marami kasing top companies sa atin na in-applyan ko. Parang ayoko na lang magsabi. Pero parang naiintindihan ko sila because nursing ako, tatalon ako sa industry ng business. So mga key accounts associate yung in-applyan ko nung time na yon. Tapos nasa final interview ka na, ang pipiliin yung isang tao because siya may business degree na wala ako. Parang sobrang sakit sa puso kasi pinaabot ko pa nila ng final interview. Pero kung titignan ko siya ngayon, thank you pa rin kasi pinaabot niyo ako dun. May nakikita kayo sa akin. The only caveat is, wala ako ng business degree. Tapos going back to the story, si Sir Jeff, nung dulo na yon,
may 2 interviews akong important, kapatid niya at siya. Siya yung CEO, si Sir Jeff. Sabi niya, may kalaban ka at may business degree siya. At nahihirapan kami kung sino pipiliin sa inyo. Pero ikaw ngayon, yung- sinasabi ko na ikaw pinipili ko at magagamble ako sa'yo because may nakikita ako sa'yo. And right now, guys, 2 years na ako in the company. Kabog ka dyan, Mare. Deserve. So parang ako, from the sales and marketing manager, naging business development manager na. And para ako nagiging mini CEO right now na pinapakita sa akin lahat ng mga kung ano yung takbo ng kumpanya. Kasi nakikita niya ako. And recently, parang kinausap niya ako na nakikita kita na next in line. Nakakakaba kasi ang bata ko pa. Pero parang tinatanggap ko siya as an opportunity. And parang ngayon, nakikita ko dun sa kwento mo na parang lahat may rason, Lord. Parang, oh my God, parang lahat ng iniyak mo, lahat ng heartbreaks mo before, nabubuo na siya ngayon. So yun, parang yun yung talagang, kaya mga Gen P na talagang may rason, lahat ng pagod, lahat ng heartbreaks natin. And it's nice to have these stories talaga kasi na-mention kanina ni Rai na parang growing up, wala siyang guide. 'Di ba? And ako din, kunwari sa industry na gusto kong pasukan, walang mag-guide sa akin kasi ako yung first na may calling doon. So I wish itong podcast na to, yung mga stories na i-share namin sa inyo, maibigay namin yung mga kailangan yung marinig dahil baka may mga Gen P, I'm sure may mga Gen P na nakikinig na wala ring nag-guide sa kanila or baka gusto nyo rin mapuntahan yung industry na napuntahan namin pero wala kayong makausap about it. And I hope maging comforting to para sa inyo. Yeah. Parang kung paano rin nagiging comforting ngayon na na-experience natin yung mga pinapangarap natin nung bata lang tayo. Sobrang totoo yun na everything will make sense one day. Kahit gaano siya ka-cliche, kahit gaano siya kagasgas na sabihin, kahit na anong pinagdadaanan nyo ngayon, narinig din namin yan dati nung may pinagdadaanan kami na malalaman mo rin yan one day na ikaw, dati napapagod na ako, iyak lang ako ng iyak na parang kailan ko ba malalaman? Pag Gusto ko narinig lang mo naman, yan, no? Parang ikaw, diba, parang mabubisit ka na parang gusto ko lang naman malaman kailan yung akin, na dadating sa point na pagdating nung sa'yo, parang ikaw na rin makaka-realize na parang sobrang ni-stress ko pala yung sarili ko dati or like parang ang entitled ko pala pakinggan dati na alam mo yun, kailan yung time ko? Hindi naman pwedeng time nyo lahat True, sabay-sabay, yeah. diba? Hindi pwedeng sabay-sabay yung oras ng lahat. Kailangan isa-isa. ganda. Oo. Parang ako. Nag-agree naman ako. Hindi na pala dyan. maging seryoso. Paano yun? Sobrang pagod mo pa. Iba-iba na emotions mo. Iba-iba ang emosyon eh. Sana hindi yun nakukuha sa amin, mga GMPs. And eto na lang, para mas maging relatable pa tayo sa kanila. Kasi syempre, iba baka sabihin, maayos lahat nakalatag for us. Ganon. Kasi ngayon, especially with the social media age, ang nakikita nyo yung mga gusto namin i-share. And syempre, eto guilty. Hindi naman lahat talaga din ng tao gusto i-share yung mga pangit. Kasi baka maka-discourage ng ibang tao, ganyan. Pero ako, I'm open with sharing with yung mga naranasan kong pangit. Kasi feeling ko mas doon kayo makakakuha ng lakas. Doon kayo maniniwala na, okay, may pag-asa pala. True. So, feeling ko, pagkwentuhan natin ngayon yung mga, mga heartbreaking story sa pag-abot natin ng mga pangarap natin. Yeah. Mga rejections, ganyan na dati tinitake natin personally. Pero ngayon parang, hindi siya worth it pag ubusan ng kalungkutan ko nung time na yun. Oo. Ako feeling ko nabanggit ko yung mga una. Yung talaga yung parang wala akong business degree, pare. Yun. Ang sakit niya kasi pangarap mo mga kumpanya yun eh. Nakikita nyo po, kung nag-curious kayo kung anong kumpanya, nakikita nyo po sa tahanan nyo lagi yung mga kumpanyang ito. And ang heartbreaking niya because parang sobrang tedious po nung interview process, yung application process. So sa BD ko po na trabaho, as in, yun yung isang parte. Sa hosting, napakarami rin nating heartbreaks. Parang iba talaga. Parang iba rin sa hosting na parang minsan, co-host mo siya, pero parang bakit mas malaki yung rate niya? Na lesser value ba ako as a host compared to this host? Na parang, porque mas may, talent-wise, kung titignan mo, meron naman kaming dalawa, pero dahil ba mas may pangalan to, mas malaki yun sa kanya. Parang, yun yung minsan heartbreak sa akin. Pero, katulad ng, nagbo-boil down pa rin sa parang, may rason. Ikaw, anong mga
sa pag-aartista mo, for sure, napakarami mo mga kasakitan na Ang naramdaman dami dyan. kong iniyak. Grabe. Isa-isay natin. Number 1. Wow. Pero wait, dun muna tayo sa hosting kasi may naalala ko. Isa sa mga pinaka-iniyak ko, eto ha, ano kasi ako, mahihain ako talaga dati. As in, mahihain ako, meron akong, parang may takot ako magsalita in front of maraming tao. Naalala ko dati. Talaga ba? So, diba, ang lala, nag-host tayo ngayon, Talaga pero dati takot ako dyan. Naalala ko, sinasali ako ng nanay ko sa storytelling. Nangingilid yung luha ko. Pero dahil takot din ako mangilid luha ko na mapalo niya ako, kailangan tapusin ko yung story, di ba? Parang Tinatagan mo na magbabaw lang. ka, parang there was once a wolf there na tumutulo, pero yung nanay ko nakaganyan sa crowd, oh. Ay, tatapusin mo yan. Kahit tumagulgul ka, tatapusin mo. So, parang trained ako that way, na talagang kahit takot ka, pag kailangan mo gawin, kailangan mong gawin. Ilaban mo. Tapos hanggang sa, ayan na nga, gusto ko mag-artista. Paano yun, di ba, mahihiyain ako. Hindi pwede mahihiyain sa harap ng camera, ganyan. Hanggang sa ito na rin, gusto ko nag-hosting na rin ako para more exposure sa kung paano maging artista, ganyan. May isa akong heartbreak sa hosting. Hindi dahil sa talent, pero kasi yun yung only experience ko talaga na na-disrespect ako kasi nag-uumpisa pa lang ako. Go. And ayoko mag-sugarcoat. Aminado tayo dyan. Marami din talagang mga tao na kukupalin ka kapag nag-uumpisa ka. Agree. So may isa akong event for a cellphone brand. Tapos, kinuha ako for morning and evening show. Pero dahil nag-uumpisa ako, at syempre talagang gusto mo ng pang-portfolio, go ka, di ba? Kahit sabihin, paguran to, ilalaban mo. And then, walang maayos na briefing. Wala akong holding area. Nainiyak ako pag naalala ko. Tapos pagdating ko doon, yung organizers, parang basura nila ako kausapin. Like, parang kung hindi ako lalapit, hindi nila ako bibigyan. So parang nung time na yon, umaga pa lang, alam ko nang mapapahiya ako throughout the event. Hindi ako binigyan ng script. Tapos maya pinatawag ako. So ako, nakastay ako sa kitchen. Ako pa yung nakiusap sa mga chef na pwede po ba ako makiupo dito, di ako haharang. Na parang in my head, ganito ba yung mga nag-host? Diba dapat meron kang sarili mong area at least or makishare ka sa ibang room. Yung hindi ka man lang magiging harang. So nasa isang hotel kami, nasa kitchen area ko. Umiiwas ako sa mga nagmamadali kasi ayaw mo din namang mapagalitan or mapahamak sila sa trabaho. So, pinatawag ako bigla for VO. Tapos, very unprofessional yung organizers nito kasi sabi, i-VO mo na ganito, na ganito, na ganyan. Eh, wala pa nga nagbe-brief sa akin. So, nag-VO lang ako kung ano yung mga binilin niya sa akin. Tapos, sinigawan niya ako after the VO na medyo naririnig pa sa mic. So, alam ng mga tao paglabas ko na, ito yung pinagalitan kasi ito yung nag-VO, ito yung mag-host. So, pinapahiya niya ako na like, ba't hindi mo alam, ganito, that alam mo yan as a host. So, parang nung nag-umpisa ako, iniisip ko nun, kahit ba walang script, dapat alam ko. Kasi syempre, nag-umpisa ka, hindi mo alam, walang gumagabay sa'yo. So, nung time na yan, hindi ko alam na kinukupal pala ako. Tapos, nung nag-start yung event, hindi talaga ako binigyan ng script, Mari. Ang ginawa ng organizer, may pinalagay na tao sa harap na ima-mouth. Sasabihin. Di ba? Ano to, Pinoy henyo? Charades, nantitrip. Eh di parang ako, inuhulaan ko, binabasa ko yung bibig niya, napapahiya ako, lahat. Pinuntahan ako ng director, pagbaba ako ng stage, sigawan din akong director, pinabalik ako ng room. Maya-maya may dumarating na girl, bagong host. Papalitan ako. Na for me, okay, walang problema kung papalitan ka talagang, di ba parang nangyari kay Cristel, sila bahala nun. Pero for me, ayoko nung papalitan ako ng hindi ko kasalanan. Di ba? Na like parang, it's not like hindi ako hindi ako ready. Pero kasi hindi talaga ako binigyan ng anything. But then again, hindi makakarating sa director yon. Kasi ako ang magmumukhang masama. Hindi naman naamin ng organizers na hindi sila nagbigay ng ganito, ng ganyan. Tapos pagdating ng bagong host, may briefing siya, may contact person na siya from the organizers na wala nung akin. Tapos feeling ko, kaya siya ginanon kasi medyo kilala na siya, matagal na siya sa industry. Tapos hiyang-hiya ako nung pinalabas ako ng room. Tapos ang pagkakapalabas pa lang sa akin nun, siya na yung bagong host pero bayad ka pa rin naman. Sobrang nanlit ako sa sarili ko na like, shocks, ganito pala yung industriya na gusto ko. Parang kailangan talaga, parang, sige, saktan mo lang ako, kaya ko to hanggang sa sumikat ako. Parang ganon. So yun yung, isa pa lang to ha, hosting pa lang. Isa pa lang ito. Kaya sa mga Gen V talaga sinasabi sa inyo, ay, marami talaga kayong pagdadaanan, nantitrip. Diba? So yun sa hosting doon. Tapos, fast forward to this year, nakatrabaho ko ulit yung organizers na yun. Oh.
Pero ang naging flex for me, kasi ako, parang sabihin ng nanay ko, huwag ka nang maghigante, huwag ka nang magaganyan, huwag ka nang mag-attract ng ganyan, kasi sampalin niya ako. So, ang mangyari talaga nun, sabi lang ni mami, darating yung time na, na sila, wala na sila magagawa sa'yo. Tapos, nung sila yung organizers ng bagong event, netong certain event na to this year, for me, flex yung nangyari. Parang nag-360 talaga na sila yung organizers and sila yung pinaghanap ng host. Parang ganun, di ba? Ganun sila ina-expect. Pero itong event na to, ako yung inassign talaga ng brand. Na parang, si Erica lang gusto naming host dito, ha? Yeah. So parang for me ngayon, na like sila yung, hello, Miss Erica, kamusta ka naman? Ganyan. Ang dami ko talagang pain noon. Na like parang, grabe, pinagtripan niyo ako noon. Pero syempre, wala na rin akong energy na mag-dwell on it. Pero parang, feeling ko si Lord na yung gumawa nun na like, alam mo yun, parang siya yung mag-a-align. Oo, siya yung mag-a-align na parang mali yung ginawa nila sa'yo and malalaman nila yun. So parang, ayun, yun yung pinaka-nabastusan ako nun sa hosting. Grabe. Sa hosting pa lang. Hosting pa lang po ito. Sa hosting Hindi pa ito pa lahat lang. talaga pag-artista. Pero Oo. grabe mga bubog. Oh, yung mga bubog ko, talaga naiiyak kasi ako kapag tinatanggalan ako ng opportunity nang hindi ako binigyan ng chance. Parang magigets ko kung halimbawa hindi ikaw yung nakuha pero pinag-audition ka, pinatuloy ka, tapos kunwari medyo bad feedback, galingan mo next time. Mas na-appreciate ko yon kesa yung hindi kayo pagtatry. Naalala ko may isa din ng audition, ang dami. Go. Nag-cut ako ng classes ko kasi nga gusto Para ko talaga. maka-audition. Oo, kasi nga pag wala kang connection, any chance you can get, as gustong-gusto mo yon, tatalon ka. Cut ako ng classes ko, simula umaga, hapon na ako matatawag. Tapos pagpasok ng room, pinatayo lang kami doon. Pinagstay yung mga gusto mag-audition, pinalabas ako. Tapos naalala ko, andun si Direk, hinintay ako ni Zai. Naalala ko, hinintay niya lang ako sa labas kasi ginugudlak niya ako, ganyan. Paglabas ko, tumulo lang yung luha ko. Tapos sabi niya, bakit? Kamusta yung audition mo? Tapos parang ako, ayun nga, hindi ako pinag-audition. Pinalabas lang ako agad. And mas masakit pala yun, yung hindi ka binigyan ng chance. Na parang tinignan ka lang, okay, out. Parang, kailangan pa gumaganon, di ba? Di ba? Parang iniisip ko, ano ba kailangan gawin para magka-audition? Sabi lang naman, pumila naman ako, nag-cut pa nga ako. Tapos magpasok ko dito, sabi sa akin, thank you. Wala pa naman akong ginawa. Di ba? Wala naman akong regalo. So parang pinalabas ako, tapos parang iyak ako ng iyak no, na like, ang sakit pala pag hindi ka nabibigyan ng chance. Yung alam mo yon kasi kung may ginawa ka, tas kulang, edi okay, thank you, I'll work on my stuff. Pero yung hindi ka talaga binigyan, wala kang idea. Parang may muta po ba ako? Bawal ba may muta dito? Bawal ba singkit dito? Parang ganun. So, ang dami mong unresolved questions, ang dami mong hindi masagot sa utak mo na anong nangyari. So, mas marami akong ganong moments. Grabe. Bago ka pala talaga makarating sa pangarap mo. Ang dami mong pagsubok. pagdadaanan na magda-doubt ka na sa sarili mo na in a perfect world, sana hindi ganon. Sana hindi. Sana mabago natin yung sistema, yung industriya paunti-unti na hindi na maging ganon. Ganda nung sinabi mo. Oo, kasi ayoko rin sabihin na wala, ganon talaga. Ganyan. Kasi kahit ako hanggang ngayon, kahit sa ganitong pwesto ko ngayon sa buhay, umaasa pa rin ako na mabago yung sistema. Yeah. Kaya parang ako, ang ganda nung sinabi mo na manggagaling din siya sa part na yung mga pangarap natin, ang daming pagsubok na pinagdadaanan. And yung mga Gen P's natin, iba-ibang industriya nang gagaling eh. So, kung ikaw man yung mga nasa puntong nakakasakit at nasa puntong nasasaktan, sana napapakinggan tayo. Na yung mga nakakasakit, as much as gusto natin silang intindihin, yung point of view natin yung mga nasaktan. So parang, sana mabago yung sistema, sana magkaroon ng growth out of it. Baka kasi mga generation pagod tong mga nakakasakit, galing sa pagod, sa puyat, kaya nagagawa nila. Gusto natin maging bigger person, pero iba yung trauma kasi na nai-inflict sa ating mga nasaktan. So yung mga Gen P's dyan, again, tayo ang kanilang therapy. Therapy. Kitang-kita nyo naman, ang kwentuhan namin, very therapeutic. Oo. Parang Lahat feeling ng ko luha. sa next episodes, try kailangan nailabas ko ng namin. ano. So, lahat ng heartbreak sa'yo, Mare, gusto ko malaman, nasa ng puso mo ngayon? Nasa masaya ba? Yung Sobrang pangarap mo na saya. pagiging artista, nasan ka na ngayon? Yung puso ko sobrang saya. And actually very grateful ako na yung platform na meron ako. Hindi siya yung akala ko
paano ba? Nung bata ako, walang ganito. Di ba? Walang social media. Di pa Walang uso, TikTok. di pa uso. Artista ka lang pag nasa TV ka, ganito, Yun ganito, lang. ganyan. Kaya, growing up din, nung nagta-transition into social media age, parang kahit may napupuntahan akong milestone, hindi ko siya kinoconsider na milestone. Kasi nga, yung batang Erica, TV lang ang alam niya na ganito, na ganyan. At up until nakaka-work ka na rin sa TV, nagiging host ka na ng TV, ganito, ganyan, may mga na-experience ka na sa TV. Doon ko naman na-realize na, okay, trabaho talaga to. Ganyan, ganyan. And I think part na rin yun ng pag-heal ng inner child ko, na yun nung dati parang, grabe, parang guguho yung mundo ko. Pero ngayon, parang nanganganak lang ng nanganganak yung pangarap mo ng mga bagong pangarap. So, I feel like yung pangarap ng Little Ekang is still there, but at the same time, nagta-transform siya into ewan ko kung ibang Iba-ibang type sangang ba. pangarap Oo. Yeah. Iba-iba. Oo. And ako honestly, kaya ako lang din naman talaga gusto mag-artista bukod sa nakaka-perform ako. Gusto ko talaga yung nagpapatawa. Gusto ko napapatawa yung mga tao. As in. Sabihin na natin, pangarap po namin mag-showtime. Yes. At mag-bubble tea. Ulit-ulitin Ang daming po shows. namin. Oo. So, nung bata pa lang ako, gusto ko yung pag may natatawa sa akin, kahit feeling ko, ang corny ko, ay ulitin ko kasi natawa yung nanay ko doon. And ngayon, parang may platform din ako na magpatawa. Iba yung feeling. As in, sobrang saya ko na nakakapagpatawa ako ng mga tao, nakakapagpasaya ako ng mga verb ko. I'm sure, syempre, may mga naiirita, hindi naman lahat, humor yung Lahat humor mo. Hindi mo papasaya. But I'm grateful for what I have. As in, yun yung masasabi ko. Masaya yung puso ko. Masaya yung puso ko na marami akong pangarap na natupad para dun sa batang nangarap dati, na hindi man ganun na yung mundo ngayon. Iba na yung mundo ngayon. But I'm still trying my best na lahat ng pangarap niya matupad ko. Yes, and it's so good na na-appreciate mo yung blessings na meron ka ngayon. Na parang hindi mo dinidiscard na nag-iba man yung form ng pangarap mo na doon. Kasi meron kasi, katulad ko, may mga times na parang hindi ko nakikita yung kind of success that I have. Na parang, sana yung mga Gen P's rin na nakikinig sa atin, makita rin nila na parang minsan yung dinadasal mo is nandun ka na ngayon. Yes. Na dahil pag naabot mo siya, tumataas na naman yung pangarap mo, nakakalimutan mo eh. So parang yun yung minsan gusto ko rin i-embrace yung sarili ko na always come from a grateful heart. Yes, ang Na ganda parang nun. hindi ko makalimutan na to be grateful or to come out of gratitude dun sa mga meron talaga ako. So yun din sana yung mga nakikinig sa atin. Sana everyday magawa yun na parang yung simpleng salamat kasi nagagawa nating podcast na to. Salamat sa mga kasama natin dito sa podcast. Salamat sa inyong mga listeners. Na parang ang napapansin natin, the negatives of the life. Pero right now parang ang sarap lang na parang itong episode natin is making us realize to be a generation also of gratitude. Ganda. Ang ganda ng sinabi mo kasi I'm sure guilty tayong lahat. Guilty. Unless sobrang yabang mo at presko mo, lahat tayo dina-downplay sarili natin. Even yung mga sobrang tatayog na ngayon, I'm sure may self-doubt sila. May time na, that pala, sineselebrate ko na tong milestone na to. Yes. Pero ang nakikita mo lang, ba't nandito pa Ba't lang nandito ako? pa lang Bakit si ako? ganito nandito na? Yes. Bakit si ganito? May ganyan. Ang tendency natin, laging mag-downplay. And ako, guilty ako dyan, na kapag may something ako nakukuha, kesa i-celebrate ko siya, nada-downplay ko yung sarili ko na parang, bakit parang ang bagal ng pacing ko? Bakit parang hindi naman ganito yung pinlano ko? Ba't parang dati, nung bata ako, feeling ko, bilyonaryo na ako by the age of 22. Mga ganon, di ba? Kasi meron daw mga may mga 18 years old na billionaire na, mga ganyan. Correct. Kasi nga, kino-compare mo yung buhay mo sa iba. And ang tendency, nada-downplay mo yung sarili mo, nada-downplay mo yung progress mo. Pero if you're coming from a grateful heart, sobrang totoo no, na like, biglang marirealize mo, ang dami na palang nangyari for me. Yung mga pinagdadasal ko noon, buhay ko na ngayon. 'Di ba? Ganda. Parang, if... Nakailang luha na po siya. Feeling ko, let's end this episode na. Kausapin natin yung batang tayo. 'Di ba? Feeling ko, 'di ba? Parang kunwari, si Little Ekang, ang pangarap niya lang dati, makilala na may talent siya. Naiyak na agad ako. Diba? Yun lang yung pangarap niya. Sabi ni Ate Faye, Tito Boy is shaking. Gumaganon si Tito Boy. So, feeling ko si Little Ekang, ang gusto niya lang talaga, mapanood siya na may talent siya. That she can do this, she can dance, whatever kung ano man gusto niyang gawin. Basically, she wants to perform for a living. And kung
kung titignan ko ngayon, pwede ko na rin sabihin natupad ko yung pangarap ko. 'Di ba? Na parang, pwede ko na sabihin, eto na yon. Pero dahil dreamer talaga tayo, nanganganak lang siya ng nanganganak ng bagong pangarap, sinasabi ko pa rin sa sarili ko na there's more to life than this. Na kahit natupad ko na yung pangarap ni Little Ekang, yes, kilala ka na nakakagawa ka ng ganito, may talents ka, gusto mo sumayaw, gusto mo umarte, gusto mo mag-host, lahat yan ginagawa mo ngayon. Pero madami ka pa pala naging bagong pangarap. So feeling ko, sasabihin ko lang sa kanya, yun nga, yung always come from a grateful heart, magpasalamat ka lang palagi kasi may plano siya for you, everything will make sense kahit ang dami mong pagdaan ng rejections. Pag nag-line up talaga yan, magpapasalamat ka na lang na, salamat po na pagdaanan ko yun, naging ready ako for this, may mas maganda ka palang plano, iniiyakan ko dati, ang laki pala nung pinlano mo for me. So ayun, lagi lang magpasalamat kasi malaki talaga yung maghihintay para sa'yo. Pero syempre, put in the work pa rin talaga. Yeah, agree. Grabe. So back to you. Ako siguro, ano ba? To Little Ryan, ako na to. bugbog yan. Bugbog ng criticisms from the family. Kasi before, hindi naman sobrang open to public. Yung LGBT, hindi pa tayo nagka-come to acceptance. So parang nung time na yon, as a little boy, you're confused. Pero mas masakit sa part mo na during your confusion, wala kang guidance. So parang nothing against my dad, pero kung mapapakinggan niya to, lagi ako naglo-look back sa part na if I was guided by a man, would I be different? Yun yung parang, lagi ko sinasabi before kay Little Ryan na parang, tas yung eldest brother ko, hindi niya pa ako tanggap at that time. Hindi pa nga ako sure kung ano ko at that time eh. I was Pinifigure lost. out mo Pinifigure pa. out ko pa. Pero I was judged already. Tas all the people surrounding me, yun din yung pinuput sa mind ko. So parang, the Little Ryan before, I was super focused to be independent. Kaya feeling ko, ayan, nagkakaroon tuloy, nanganganak tuloy yung rason na feeling ko kaya gusto ko maging bilyonaryo kasi Huwag ka mag-alala, may tissue. parang gusto ko na lang na parang feeling ko ako lang naman rin magpo-provide sa sarili ko. Na parang in the long run, I love these people, I will provide for these people. Pero sino yung magpo-provide for this Little Ryan? So parang ako, right now I would say na sobrang proud ako of all the things na pinagdaanan ko before. Ang sakit-sakit ng mga pinagdaanan ko. Pero parang nasa place na ako forgiveness eh. Parang 2019 or 2018, napatawad ko na yung mga tao, napatawad ko na yung sarili ko. And I was just excited at that time to move forward. And right now, feeling ko, nung na-let go ko yung mga baggages of the past, bumalik si Little Ryan. I get to enjoy a lot of things. Guys, kung alam nyo, sobrang, yung pagiging host si Ryan is host lang po na entablado. Sobrang takot po ako sa nakaharap yung camera. Kaya during the first live streams namin with Blogga Play, ilang Nanginig ka. nanginig ako, hindi ko alam gagawin ko. But, because, ang aga ko mag-mature eh. Kasi ako nga lang yun nandun sa sarili ko. Pero parang, nung binalikan ko yung Little Ryan, bata ka pa Ryan, you also have to enjoy life in the process of you achieving your dreams. So right now, to the Little Ryan, I just wanna say that I hope I'm making you proud. Because ginagawa ko to, bukod sa pamilya ko, ay para sa'yo. I'm sure proud si Little Ryan. And I'm sure si Little Ryan and si Little Ekang, tayo pa rin yun. Yeah. And proud. I love this episode. And of course, to all the Gen P's out there, sana kung nasa sakin ka man, nagluluto man Punas kayo, luha. kausapin niyo rin po yung mga little kids inside your heart. Yeah. It's never too late. Yeah. Diba? Growing up, lagi sinasabi sa atin, pagdating mo ng ganito, matanda ka na, hindi mo na maisip yung ganito, ganyan, blah, blah, blah. Pero feeling ko dahil ginagawa natin yung ginagawa natin, and dahil ginawa natin siya para sa sarili natin, yung batang tayo, na ina-achieve pa rin natin yung dreams natin, it's refreshing to feel na tayo pa rin yun. Ganda talaga. Ganda mo. So yan, sa mga little Gen P's namin, inside your hearts, grabe, pakinggan nyo lagi. And always come from a grateful heart. Yes. Yan Magpasalamat. magpasalamat kasi patuloy na uusbong yung mga pangarap natin out of our grateful hearts. Yes. And again, this is Ryan, your resident host, and patuloy na nag-heal ng kanyang inner child. At ako naman po si Erica. Patuloy na. Rakitera.
Parang ikaw show. Ba't naging soko? Thank you mga ka-Gen P. Sana hindi kayo mapagod sa pakikinig kasi nga pagod na kayo in life. Pero we will continue to put the P in therapy. Thank you so much, Gen P. Yes! Bye! Nood kayo ulit sa ating Generation Pagod Podcast. Bye-bye!